Noong unang panahon, gumagamit ang mga tao ng iba't ibang mga bagay upang mailarawan ang mga bilang. Gumagamit sila ng mga likas na yaman tulad ng maliliit na bato at kahoy. Sa araling ito, ikaw bilang isang mag-aral ay inaasahang una, maipakita ang bilang mula 1 hanggang 100. Pangalawa, makilala ang bawat bilang mula 1 hanggang 100. At pangatlo, maisulat ang bilang mula 1 hanggang 100 sa salita. Bilangin at basahin mo ang mga bilang na ipinapakita sa larawan. Tingnan natin ang larawan ng mga lapis. 1, 2, 3. Ito ay may simbolong 3. Ito ay may salitang bilang na 3. Tingnan naman natin ang larawan ng mga pandikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito ay may simbolong 6. Ito ay may salitang bilang na 6. Tingnan naman natin ang larawan ng mga pantasa. Bilangin natin ito. 1, 2, 3, 4, 5. Ito ay may simbolong 5. Ito ay may salitang bilang na 5. Sa pagsisimula ng ating aralin, ihanda muna natin ang ating sarili. Ako ay may nihandang tanong para sa inyo at inyong sasagutin. Ihanda nyo na rin ang inyong papel at lapis. Isusulat nyo rito ang letra ng tamang sagot. Piliin ang letra ng tamang sagot. Handa ka na ba? Unang tanong. Alin ang 12 holen? A, B, C, o D? Isulat ang iyong sagot. 1, 2, 3. Bilangin ang larawan ng mga okra. Piliin ang tamang bilang nito. A, 25. B, 26. C, 27. D, 28. 1, 2, 3. Pangatlo, ano ang tamang simbolo ng 38? A, B, C, o D? 1, 2, 3. Pang-apat, paano mo isusulat ang 60? A, 40. B, 50. C, 60. D, 90. 1, 2, 3. Pang-5, ano ang bilang bago ang 99? A, 97. B, 98. C, 99. O D, 100. 1, 2, 3. Ngayon ay iwawasan na natin ang inyong sagot. Sa bilang 1, alin na nagpapakita ng 12 holen? Ang tamang sagot ay letrang C. Tama ba ang inyong sagot? Kung tama, magaling! Kung hindi naman, okay lang yan. Babawi tayo sa susunod na bilang. Bilang 2. Bilangin ang larawan mga okra. Piliin ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay letrang B. Tama ka rin ba? Kung tama, magaling! Kung hindi naman, okay lang yan. Sa susunod, babawi ulit tayo. Para sa pangatlong bilang, ano ang tamang simbolo sa bilang na 38? Ang tamang sagot ay letrang C, 38. Kung tama ka,
bibigyan kita ng Mami Janisha clap. Ganito yun. 1, 2, 3, 1, 2, 3, bilikod, bilikod! Kung hindi naman, okay lang yan. Babawi tayo sa susunod na bilang. Pang-apat na bilang, paano mo isusulat ang 60? Ang tamang sagot ay letrang C. Tama ka ba? Kung tama ka, bibigyan kita ng ang galing-galing clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ang galing-galing! Kung hindi naman tama, okay lang yan. Babawi tayo sa susunod na bilang. Pero panghuli na yan. Bilang 5. Ano ang bilang? Bago ang 99. Ang tamang sagot ay letrang B. 98. Tama ka ba? Kung tama ka, magaling! Kung hindi naman, okay lang yan. Ipagpapatuloy natin ang ating aralin. Anong marka na iyong nakuha? Kung tama lahat ang iyong sagot, napakagaling! Nagpapakita lamang na ito na malawak na iyong pagnawa sa ating aralin. Nagpagpapakita at paglalarawan ng bilang 1 hanggang 100. Kung may mali ka naman o hindi wasto lahat ang iyong sagot, okay lang yan. Maaaring mong balikan ang ating aralin. Pag-aralan mo mabuti ang aralin na to at malalaman mo lahat ang kasagutan sa mga gabay na gawain. Handa ka na ba? Okay, kung handa na, mag-uumpisa na tayo. Basahin natin ang sumusunod na sitwasyon. Isang araw, sumama si Ador sa kanyang nanay sa pamilihang bayan ng Imus. Bumili sila ng mga sangkap na gulay para sa sinigang. Narito ang kanilang piniling mga kulay. 8 sitaw, 6 na okra, 5 sampalok, 4 na talong, 2 tali ng kangkong at 1 labanos. Masayang umuwi si Ador dahil paborito niya ang sinigang. Ngayon, sagutin natin ang tanong. Sino-sino ang pumunta sa pamilihang bayan ng Imus? Okay, very good. Sina Ador at ang kanyang nanay ang pumunta sa pamilihang bayan ng Imus. Ano-anong gulay ang kanilang pinamili? Magbigay ka nga ng halimbawa. Okay. Ito ay ang mga sumusunod. Talong, okra, sitaw, sampalok, labanos, at kangkong. Ano ang paboritong ulam ni Ador? Okay, sinigang. Ako din, sinigang din yung paborito kong ulam. Ikaw, ano mong paborito mong ulam? Tiyak na masarap yan. Bakit mahalaga ang pagkain ng gulay? Okay, very good. Ang gulay ay masustansya at nagpapalusog sa ating katawan. Bilangin naman natin ngayon ang mga gulay na pinamili ni Ador at ang kanyang nanay. Bilangin natin kung ilan ang labanos. Ang bilang ng labanos ay 1. Ito ay sinusulat sa simbolong 1. Ito ay binabasa sa salitang bilang na 1. Ilan naman ang talong? Bilangin natin ang mga ito. 1, 2, 3, 4. Ang talong ay 4 lahat. Ito ay sinusulat sa simbolong 4. Ito ay sinusulat sa salitang bilang na 4. Ilan naman ang okra? Bilangin natin ang mga ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito ay sinusulat sa simbolong
6. Ito ay binabasa sa salitang bilang na 6. Ngayon ay natutunan mo na kung paano magsulat ng bilang sa simbolo at salitang bilang na pasalita. Tingnan mo nga kung meron kang ganitong gamit sa bahay. Meron ka bang holen? Naglalaro ka ba nito? Kung meron ka, okay. Meron pa ba kayong tansan? May natitira pa ba dyan sa bahay nyo? At meron ka bang popsicle sticks? Yan ay tinatawag na counters. Bukod sa pagbilang gamit ang mga larawan, maaari rin tayong magbilang gamit ang counters. Ang mga counters na maaari natin gamitin ay tansan, holen, at popsicle sticks. Bilangin nga natin ang mga counters. Ilan lahat ang bilang ng tansan? Bilangin natin, sabayan mo ko. 1, 2, 3, 4, 5. Ang bilang ng tansan ay isinusulat sa simbolo na 5. Ito ay binibilang ng pabigkas na 5. Bilangin naman natin ang mga holen. Ilan lahat ang bilang ng holen? Sabayan niyo nga ako magbilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ang bilang ng holen ay isinusulat sa simbolo na 9. Ito ay binibilang ng pasalita na 9. Bilangin naman natin ang popsicle sticks. Ilan lahat ang bilang ng popsicle sticks? Ang isang bungkos ng popsicle sticks ay bibilangin natin bilang 10. At ang hiwalay na popsicle sticks ay binibilang natin ng isahan. Bilangin nga natin 10 kasi isang bungkos siya. Ang isahan, dagdagan na lang natin ng 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ang lahat ng popsicle sticks ay may bilang na 15 sa simbolo. Ito ay binibilang ng pabigkas na 15. Ang mga bilang ay maaari ding ilagay sa number chart na may nakasulat na simbolo at salitang bilang. Basahin mo nga ang mga bilang. Sabayan mo nga ako. Simula sa taas hanggang sa ibaba. Umpisahan natin. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Yan ang ating number chart at counters yung sinabi ko kanina. Para sa ating gawain, piliin ang letra ng larawan na nagsasabi ng bilang sa kahon. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Ihanda na yung kwaderno at sagutan ito. Para sa unang bilang, alin dyan ang bilang 4? Ang 4 na bag A o B? 1, 2, 3. Kung ang sagot mo ay B, tama ka. Bilang 2. Aling larawan naman ng pantasa ang nagpapakita ng 40? Bilangin mo nga. Maaari mong stop ang video ito para mabilang mo talaga ang mga pantasa. Sulat ang letrang A o B sa iyong kwaderno. Ang mga bilang ay binubuo ng digits. Ito ay ginagamit upang bilangin ang mga bagay-bagay. Ito ay maaaring isulat sa simbolo at salita. Binabasa ang salitang bilang mula pakaliwa, pakanan. Para sa susunod na gawain, kilalanin ang mga bilang mula 1 hanggang 100. Isulat ang nawawalang bilang. Isusulat mo lamang ang nawawalang bilang. Umpisahan mo simula sa pinakataas hanggang sa pinakababa, kung alin ang nawawalang bilang na may patlang. Para sa gawaing 3, bilangin ang bawat pangkat na larawan. Isulat ang simbolo at pangalan nito sa iyong kwaderno. Tandaan mo at isa-isip. Ang bawat bilang ay may simbolo at pangalan. Ang bilang 1 ay may simbolo 1 at binabasang 1. Ang bilang 2 ay binabasa na 2. Ang bilang 3 ay binabasa ng 3 at 100 ng 100. Bago tayo matapos sa aralin nito, tingnan natin kung gaano na ang natutuhan mo. Sagutin mo nga ang gawain sa pagkatuto 4, pahina 8. Piliin at isulat ang letra ng tamang sagot. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno.
Bilang isa. Ako ay bilang na nasa pagitan ng 5 at 7. A. 6. B. 8. C. 10. D. 11. 1, 2, 3. Ang tamang sagot ay A. 6. Tama ka ba sa iyong sagot? Kung tama ka, magaling! Kung hindi naman, sige, tingnan natin ang susunod na bilang. Kung makukuha mo ang tamang sagot. Bilang 2. Ano ang tamang bilang na dapat ilagay sa padlang? 31, 32, 33, patlang, 35, 36. A. 30, B. 34, C. 36, D. 38. Ang tamang sagot ay B. 34. Tama ka rin ba? Kung tama ka, ang pagaling! Susunod na tanong. Bilang 3. Ang simbolo ng 46 ay A. B. C. O D. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. 1, 2, 3. Ang tamang sagot ay A. Ito ang simbolo ng 46. Tama ka ba? Very good! At sa huli, bago tayo magpaalam, magsusulat ka muna sa iyong kwaderno, journal, o portfolio ng iyong nararamdaman o realisasyon gamit ang sumusunod na prompt.